na taglay-taglay ka. Sapagkat makikita sa buhay yan. Ito ang panahon para sabihin mong, Panginoon, walang imposible kung ano man sumpa ang taglay ko. Kayang-kaya mong tanggalin yan. Sapagkat ito ang Diyos ko. Ngayon ay pinasabat sa Espiritu at katotohanan. Kaya ako ay malaya na sa anumang sumpa na umaalipin sa akin. Subalit, hindi magtatapos sa ganoon. Kailangan ipakita mo sa Diyos na talagang dapat tanggalin ang sumpa sa iyo. Sa paglapit mo sa Diyos, susunod ka sa gusto ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang Panginoon mo, ang Diyos ang masusunod sa buhay mo. Hindi na ang kasalanan na taglay-taglay mo na minana mo sa kanunuan mo. Yan ang sumpa na hindi alam ng tao na kapag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan at bumaon yan sa iyong kaibuturan ng puso, ang kasalanan yan ay mamanahin ng mga apo at inapo mo. Amen. Kaya kung kayong lahat na narito, di nyo alam, meron ba sumpa na taglay kayo? Sa lang ang gagawin nyo. Suko nyo ang sarili nyo sa harapan ng Diyos. Amen. At ano ang gagawin ninyo pagkatapos nyo magsuko ng sarili nyo? Magsisikap kayong sumunod sa nais ng Diyos. Amen. Ano ang sabi ng Diyos? Ang sino man nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob sa Kanya ang Kanyang miniliti. Amen. Tumingin nga kayo sa katabi. Baka ang katabi nyo yan ang angel ng buhay nyo. Lahat na narito ay tinatawagan ng Diyos para maging lingkod ng Diyos. Amen. Marami ang aanihin, kulang ang manggagawa. Ayaw nyo bang maging manggagawa sa ubasan ng Diyos? Bawat manggagawa ay kailangan magtiis ng hirap. At pagkatapos ng hirap, pagkatapos mong gumawa para sa Diyos, Diyos na ang bahala sa iyo. Amen. Kaya sa pakikisalamuha sa inyong kapwa, titingnan ninyo kung ang inyo bang kapwa ay kagaya rin ang pamumuhay nyo. Makikita nyo yan. Sa pananalita, sa pagkilos, sa kanyang mga pananaw sa buhay. Kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig araw-araw. Maririnig mo ba sa kanyang pangalan ni Jesus? Maririnig mo ba sa kanya ang langit? Ang buhay na walang hanggan? Kung ang maririnig mo sa kanya ay puro problema, wala sa kanya ang Diyos. Amen. Pagkaingatan ninyo na ang lahat ng naririnig ninyo ay nakawin ng kaaway. Paano ba yan mananakaw ng kaaway? Ngayon ay tatanggap kayo mula sa Diyos. Pag-uwi nyo sa bahay nyo, nandyan yung maniningil ng utang nyo. Pipigain ka, pipilitin kang magbayad ng utang mo, wala kang maibabayad. Ano ang gagawin mo? Makiusap ka, sabihin mo, humihingi ako sa Diyos ng pangbayad sa'yo. Purihin ng Diyos. Amen. Walang trabaho ang asawa ko. Subalit di ko nakakalimutan, may utang kami sa iyo. Hayaan mo't isang araw ay darating din ang bigay ng Diyos at makakabayad din kami sa iyo. Nanakawan ba kayo ng kaaway? Hindi. Sapagkat dala ninyo ang tinanggap nyo dito.
yung naniningil ng utang. Sapagkat galit na, pinalalayas ka na. Doon sa inupahan ng bahay. Di niya maunawaan, wala kang ang pambayad. Ang kababaan ng kalooban, taglayan ng mga taong dala ang Diyos. Amen. Kahit man yan, oo. Pero maya-maya, ngingiti na yan sa'yo. Amen. Unawain ninyo ang sinasabi ng tinig dito. Walang mahirap na bagay sa taong kilala niya kung sino ang kasama niya. Amen. Kapagkat hindi lamang ikaw ang gagawa, maging ang kasama mo ay gagawang dalawa kayo. Hindi niya iaasa lamang sa iyo ang paggawa. Gagawa siya at ipapakita niya sa iyo ang mga ginagawa niya. Sapagkat mahal ka niya. Amen. Kaya siguraduhin nyo na talagang kasama nyo ang Diyos. Siguraduhin nyo! Amen. Paano masisiguro na kasama ang Diyos? Paano? Pag wala ka, hingi ka. Kanino ka hihingi? Sa Diyos. Paano ka hihingi? Mananalangin ka. Hihingi ka lang at mananalangin ka. Yung dalawang yon, pagsamahin mo, kaya ka hihingi. Mananalangin ka, kaya ka mananalangin, hihingi ka. Diba? Amen. Hihingi ka, hindi para sa'yo. Hingi ka para sa kapatid mo na wala. Sapagkat malakas ka sa Diyos, ikaw ang humingi para sa Kanya. Amen. Malalaman niyo yan. Kaya doon kayo sasama sa malakas. Sabi nga ni Gilbert, di ba? At saka ni Brian, doon siya sasama sa malakas. Para may magtanggol sa kanya. Pero huwag kang panatiling laging umaasa. Magpalakas ka rin para ikaw naman ang magbigay ng lakas sa mahihina. Amen. Pag laging hingi na hingi, nasain mo naman, ikaw ang magbigay. Amen. Kapag ang hihingi mo sa Diyos ay para sa ibang tao, bibiguin ka kaya ng Diyos? Amen. Hindi. Paano yun? Subukan nyo. Humingi kayo, hindi para sa inyo. Hingi nyo para sa ibang tao, na kapatid nyo rito. Panginoon, nakikita ko nalulungkot si Beverly. Bakit kaya? Panginoon, hinihingi ko kasiyahan para sa kanya. Amen. Subukan nyo. Ang himala. Subukan nyo humingi para sa iba. Amen. Wala kayong maririnig dito na ikapapanghina nyo. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nanghina. Kailanman ay hindi nanghina ang Diyos sa pag-ibig sa tao. Kaya nga hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ang Diyos para iparamdam at ipakita na sa inyo na talagang mahal kayo ng Diyos. Amen. Hindi lang iparamdam, ipakita na. Sapagkat sa taong alam niya na kasama niya ang Diyos ay nakikita nga ang mga himalang ginagawa ng Diyos. Amen. Ano pa ang problema? Wala! Walang bigas! Okay lang, Lord! Praise the Lord! Amen. Sa iyo kami umaasa, walang trabaho ang asawa ko. Pwede bang makautang ng 1 kilong bigas sa tindahan?
May magpautang pa kaya sa akin, Panginoon, tagtad na ang listahan ko. Try mo, mangutang ka, sapagkat dumalangin ka naman sa Diyos. Laging ang una ay Diyos. Panginoon, wala akong pamasahe. Pupunta ako sa gawain, ang layo. Paano kaya ito? Try ko kayang mangutang sa kumpare ko. Pwede po ba? Magtanong ka sa Diyos, pwede po ba? At ang sagot ay ito, pupunta ka sa kumpare mo. At kapag pinautang ka, yun na ang sagot ng Diyos sa'yo. Kapag kalooban ng Diyos na makarating ka at marinig mo ang tinig niya. Ay, imposible ba? Doon sa mga nagsasabi na, sige, sasunod na lang ha. Sasunod na lang kasi may gagawin ako eh. Sasunod na lang. Sino ang sinasabihan nyo ng gano'n? Diyos. Ang Diyos! Amen. Ang Diyos ang pinaghihintay ninyo. Paano pag humingi ka sa Diyos, kailangan mo ng gamot ng anak mo, sasabihin ng Diyos, sige, sasunod na lang. May ginagawa pa ako eh. Ano sasabihin mo? Panginoon, mahabag ka po. Kailangan gumaling ang anak ko. Pero nung hinihingan ka ng Diyos ang time, nagbigay ka ba? Hindi. At ang sabi mo, sasunod na lang. Purihin ang Diyos! Amen. Kaya maging matalino kayo, iwan mo kung anong ginagawa nyo. At makipagsiksikan, makipagunahan kayo sa gawain ng Diyos. Amen. Ngayon, alam nyo na yan. Wala nang pwedeng lukuhin dito. Wala nang pwedeng sabihan ni Satanas na, huwag ka nang pumunta, sayang lang ang oras mo. Sabihin mo kay Satanas, mag-isa ka. Magsulo ka. Amen.